Okay, kamusta mga kababayan? Ako si #WalkWithLan at ngayon sasagutin natin ang isang mainit na issue na kumukulo sa Maynila. Mayor Isko Moreno may binuking. Alam nyo ba ang mga pabahay na dapat para sa mahihirap? Naging tirahan daw ng mga staff ng congressmen? Ano ito? Pelikula ni Daryl Yap? Ha? Pero seryoso, mga kaibigan, itong kontrobersiyang ito kailangan nating suriin ng maigi kasi ang politika sa Pilipinas parang teleserye, puno ng plot twist pero ang ending, kami ang magbibigay linaw. Kaya mga kababayan sa Maynila, no, Quezon City, Davao at sa mga OFW natin sa Dubai, Riyadh, Hong Kong, Toronto at London. Kung gusto nyong malaman ang totoo, totoong kwento sa likod ng mga balita, i-hit ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share. Layunin natin 100,000 subscribers bago magpasko. Kaya tulungan nyo kami ha. At kung may extra kayo dyan, magpadala ng super thanks please para mapalago natin itong channel na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang pabahay, controversy na kinasasangkutan ni Mayor Isko Moreno at mga kongresistang sina Valeriano, Joel Chua at Benny Abante di umano. Ano ba ang kwento? Ayon kay Mayor Isko, mga proyektong pabahay na inilaan para sa mga mahihirap na Manileño, ginamit daw di umano ng ilang congressmen para sa kanilang mga staff. Pero teka, hindi ba't si Isko rin kilala sa kanyang pabahay programs tulad ng Condominium at San Sebastian Residences? So bakit siyang may ganitong aligasyon? At bakit naman nasangkot ang mga congressmen? Sa susunod na ilang mga minuto, sisirain natin ang issue na ito. Mula sa success story ni Isko hanggang sa mga akusasyon laban kina Valeriano, Chua at Abante. Magbibigay tayo ng fact-based analysis, may halong humor at syempre talagang babalatan natin ang katotohanan. Kaya bakal up mga kaibigan. Kaya bago tayo magsimula, i-pause mo muna ito at i-click ang subscribe button. Kung nasa Sydney ka, Singapore o Qatar ka, i-share ito sa mga kababayan natin dyan. At kung gusto mong suportahan kami, mag-super thanks naman please. Let's make this channel a platform for truth and change. Kung may isang politiko na kilala sa pagbibigay ng affordable, mga ganun pa, no? Housing sa Maynila, sino pa nga kundi si Yorme Isko Moreno. Mula sa kanyang rags to riches story, nagsimula bilang scavenger sa Tondo, ngayon mayor ng Cabecera. Si Isko ay may legacy ng pagbibigay ng tirahan sa mahihirap. Noong 2021, inilungsad niya ang San Sebastian Residences sa Quiapo, isang 20 stories building na may 243 units, health center at commercial spaces. At hindi lang yan, may condominium at binondominium pa na dinisenyo para sa mga informal settlers. Ang sabi ni Isko, kung kaya natin magtayo ng field hospital sa loob ng 52 days noong pandemya, kaya rin natin bigyan ng bahay ang mga Manileño. Pero teka, hindi naman perpekto si Isko. Noong 2020 presidential campaign, nangako siya ng disaster resilient housing nationwide. Pero natalo siya. At ngayon, sa kanyang pagbabalik bilang mayor noong 2025, may mga nagsasabi na masyado siyang agresibo sa kanyang mga pahayag. Pero mga kaibigan, hindi ba't yan ang Isko na hinintay natin? Yung hindi natatakot magsalita ng katotohanan? Parang pelikula ito mga kaibigan. Si Isko ang superhero ng Tondo laban sa mga congressman na parang kontrabida sa teleserye. Pero teka, baka naman si Isko rin may kailangang explain. Ano kaya ang tunay na script sa likod ng mga pabahay na ito? Kung na-excite ka nasa kwento, i-comment mo sa baba. Team Isko ako. May ganon? I-share mo rin ito sa mga kababayan natin sa Jeddah, Abu Dhabi at New York. At syempre, mag-super thanks na rin para tuloy-tuloy lang ang laban natin. Ngayon, pasok tayo sa mainit na issue. Ayon sa mga ulat, si Mayor Isko ay nagmalaki na ang kanyang mga pabahay projects ay para sa mahihirap. Pero may mga aligasyon na ang ilan sa mga units ay napunta sa mga staff di umano Congressman Valeriano, Joel Chua at Benny Abante. Di umano. Ano ito mga kaibigan? Pabahay para sa mahirap o VIP housing para sa mga kaalyado?
Sa isang banda, si Isko ay may punto. Nung kanyang unang termino, 2019 to 2022, kilala siya sa pagtutok sa in-city vertical housing. Halimbawa, ang Pedro Hill Residences na may 3,209 units ay para sa mga informal settlers. Pero bakit may ganitong akusasyon? Ayon sa mga kritiko, ang ilang units daw ay inilaan para sa mga tauhan ng congressmen na hindi naman kabilang sa target beneficiaries. Walang konkretong ebidensya na lumabas sa publiko, pero ang usap-usapan, mainit na minit sa social media, lalo na sa X. Sa kabilang banda, sina Valeriano, Chua at Abante ay may sariling depensa. Si Joel Chua halimbawa ay kilala bilang miyembro ng House Committee na nag-iimbestiga sa mga issue ng pondo ni VP Sara Duterte. Sabi ng kampo nila, ang mga staff nila ay kailangan din ng tirahan at ang mga ito ay kwalipikado bilang Manilenyos. Pero teka, mga kaibigan, hindi ba't ang layunin ng pabahay ay para sa mga pinakamahirap? Bakit parang may special treatment ang mga tauhan ng congressmen? Parang sini ito mga kaibigan, ang title, Pabahay sa Puso ng Kongreso. Sa isang eksena, si Isko galit na galit, nagsasabing ang bahay na ito para sa mahirap. Pero sa likod ng kamera, may mga staff ng congressmen na nagpa-party sa bagong kondo. Pero seryoso, kailangan nating tanungin, sino ba talaga ang benepisyaro ng mga proyektong ito? Kaya pag-usapan natin sina Valeriano, Joel Chua at Benny Abante. Sino ba sila at bakit sila nasangkot? Si Valeriano kilala sa kanyang low profile na pamumuno pero may mga kritiko na nagsasabing kulang siya sa transparency. Walang direktang ebidensya na siya mismo ang nagbigay ng units sa kanyang staff. Pero ang chismis, malakas daw ang impluensya niya sa Manila City Hall. Si Chua, isang vocal na congressman ay nasa gitna ng kontrobersiya dahil sa kanyang papel sa impeachment probe laban kay VP Sara Duterte. Pero ang tanong, bakit kailangang isangkot ang kanyang staff sa babahay? Kung totoo man, hindi ba abuso ito ng kapangyarihan? O Benny Abante, kilala sa kanyang investigasyon sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Abante ay may imahe bilang reformist, pero ang akusasyon sa kanyang staff ay nakinabang sa babahay ay nagdudulot ng pagdududa sa kanyang integridad. Ang problema mga kaibigan, ang kakulangan ng konkretong ebidensya. Pero ang usap-usapan sa X ay nagpapakita ng galit ng publiko. Sabi ng isang user, kung totoo ito, kawawa naman ang mga mahihirap na dapat nakinabang. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabi na si Isko rin daw ay gumagamit ng isyong ito para magpapogi sa publiko. Ano ang totoo? Kung naiinis ka na o curious ka pa rin, i-comment mo, Isko, ipaliwanag mo. O, kongresista, magpaliwanag kayo. I-share mo na rin ito sa mga kaibigan mo sa Melbourne, Vancouver, at Kuwait. At syempre, mag-super thanks na rin para tuloy-tuloy ang ating investigative content. Ngayon pag-usapan natin ang mas malalim na issue. Paano ba dapat ipatupad ang mga pabahay programs? Ayon sa local government code, ang mga proyektong tulad nito ay dapat unahin ang mga informal settlers at low-income families. Pero sa realidad, maraming programa ang nahihinto dahil sa korupsyon, maling pamamahagi o kakulangan ng pondo. Si Isko naman, noong kanyang unang termino ay nagbigay ng 2,000 units sa pinakamahirap na pamilya. Pero ngayon, may utang daw ang Manila City Hall ng 10.2 billion pesos ayon kay Isko na iniwan ng nakaraang administrasyon ni Hani Lacuna. Ang tanong, paano makakapagpatuloy ang mga proyekto kung ganito kalaki ang problema sa budget? Sa kabilang banda, ang mga congressmen ay may punto rin. Ang kanilang staff bilang Manilenyos ay may karapatan sa pabahay. Pero ang tanong, dapat ba silang mauna kaysa sa mga informal settlers? Sa isang perpektong mundo, transparent na proseso sa pagpili ng beneficiaries. Pero sa Pilipinas, parang wheel of fortune. Kailangan mo maging swerte para makuha ang tamang numero. Isang araw may staff ng congressman na nag-a-apply ng pabahay. Sabi ng staff, kailangan ko rin ng bahay kasi pagod na ako mag-commute mula Tondo. Pero sabi ng informal settler, ako nga, wala man lang bubong. Sinong unang bibigyan? Parang game show ng deal or no deal. Tingnan natin ang ibang bansa Sa Singapore, halimbawa, ang Housing and Development Board
ay may malinaw na proseso para sa public housing. Priority ang mga low-income families at may waiting list na transparent. Sa Canada, ang mga social housing programs ay pinupondohan ng gobyerno pero may strict auditing para walang abuso. Bakit kaya hindi natin gayahin ito sa Pilipinas? Sa Dubai at Hong Kong, kung saan maraming OFW ang nanonood ngayon, ang public housing ay para sa mga residente na tunay na nangangailangan. Pero sa atin, parang lottery ang sistema. Kung kaalyado mo ang politiko, ikaw ang panalo. Kaya naman mga kababayan, kailangan nating mag-demand ng transparency. Kung gusto mong baguhin ang sistema, i-share itong video na ito sa mga kaibigan mo sa Los Angeles, Milan o Doha. I-comment mo rin, transparency na o pabahay para sa mahirap. At syempre, mag-super thanks na rin para suportahan, please, ang aming misyon. Mga kababayan, ang kwento ng pabahay kontrobersiya hindi lang tungkol kay Mayor Isko o kina Valeriano, Chua at Abante. Ito ay tungkol sa mas malaking problema sa ating politika, ang kakulangan ng transparency at accountability. Si Isko Moreno kahit may mga pagkukulang ay may track record ng pagbibigay ng tirahan sa mahihirap. Pero ang mga congressmen, kailangan nilang magpaliwanag kung bakit ang kanilang mga staff ang nakinabang. Kaya mga kaibigan, sa Manila, Cebu, Davao at sa mga OFW natin sa Saudi, Japan at Canada, kailangan nating magtulungan para baguhin ang sistema. I-comment mo sa baba, ano ang solusyon natin sa mga ganitong issue. I-share na rin itong video na ito sa mga kababayan natin sa Sydney, Singapore at London. At kung gusto mong suportahan ang aming channel, #WalkWithLan, mag-super thanks na rin. Please, layunin natin 100,000 subscribers bago mag-2026. Salamat sa mga panonood, mga kababayan, kaibigan. Mag-ingat kayo at hanggang sa susunod na episode ng #WalkWithLan. Kami ang boses ng katotohanan. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas!